si Lian. Hindi po ako lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Simple lang ang buhay namin noon. At biyaya lang po ng Panginoon na naligtas ako. Nagpapasalamat po ako na may mga tao siyang ginamit para makakilala ako. Uy, Lian, baka gusto mo sumama sa youth fellowship. Invite kita, ha? Talaga? Sige, paalam mo na ako sa nanay ko. Sana payagan ako, Jess. Sige, pag-pray natin na payagan ka. Tara? Sa aming lugar, lagi po akong ini-invite ng aking mga kaibigan sa youth fellowship as a church. Doon po ako nakakilala sa Panginoon at doon po ako naligtas. Hanggang sa na-involve po ako sa mga ministries ng church, katulad po ng pagtuturo ng mga bata. Nagtuturo po ako ng mga bata tuwing Sabado at Linggo sa aming Children's Center. Ngunit mahirap po para sa akin dahil hindi Kristiyano ang aking magulang. Hi, Nay. Nagtitila po ako. Saan ka naman galing? Sa school lang po, Nay. May tinapos lang po ako. Wait. Hello? Ma'am Ness, may practice po pala ngayon ng choir. Sige po, pupunta na po ako ng church. Lian, kailan mo ba titigilan yung church na yan? Kung nag-aral ka na mabuti at nagtrabaho na lang, mas asenso pa ang buhay mo. At saka, alam mo naman di ba na ibang paniniwala natin? Tumawag ko sa ate mo. Doon ka muna sa kanya sa Manila. Pero Nay, ayaw ko po doon. At makakapaghanap naman po ako ng trabaho dito. At saka may ministry din po ako sa church. Iba pa rin naman nila Lian. Mas taas pa ang sahod doon. Mas maganda ang buhay. Tsaka ano bang kukuha mo dyan sa simba-simba na yan? Di ka naman pinapasahod doon. Basta doon ka muna sa ate mo. Mag-impake ka na dyan. Bukas makalawan na ang alis mo. Panginoon, tulungan niyo po ako maging matatag sa lahat ng pagsubok at sana po ay makilala si nanay sa inyo at maligtas po siya. Gabayan niyo po ako, Panginoon. Alam ko po hindi magiging madali, pero nagtitiwala po ako sa inyo. Nakapunta po ako ng Manila. Huminto ako sa pag-aaral at nakapaghanap ako ng trabaho doon. Pero hindi ako masaya. May kulang sa puso ko. Ayos to. Dumating po yung panahon na nagkaroon po ako ng unbeliever na boyfriend. Oy! Ikaw pala! Tuloy ka! Ano palang ginagawa mo dito? Tableron pala Teddy Bear para sa'yo. Salamat! Nandito ako para manligaw. Manligaw? Sigurado ka ba? Oo, gusto kita. Sana bigyan mo ko ng chance. Hanggang sa napangasawa ko po siya. Alam ko po na bilang isang Kristiyano, isa pong kasalanan at mahirap po na makipamatok sa taong hindi natin katulad ng pananampalataya. Anak, kain. Sarap, Nay. Sige na, kain ka lang ha. Ay, gusto mo tubig? Sarap? Mahal, kape mo. Salamat. Mahal, may conference pala bukas sa church. Baka gabayin ako.
May pagkain naman doon sa ref. Initin mo lang. Church? Church na naman? Ano ka ba naman, Lian? Tingnan mo yung kapitbahay natin, sabay-sabay silang nagsisimba. Tayo, sa ibang church ka, sa ibang church din ako. Yung anak natin, naguguluhan. Ako di ba yung tatay dito? Dapat ako yung masusunod. Bahala ka. Pero napakabuti pa rin po ng Panginoon. Sa biyaya niya po at sa awa, naligtas at nakakilala din po ang aking asawa. At ngayon, patuloy po kami naglilingkod sa ating Panginoon. Ang Diyos ay tunay na matapat at mapagbiyaya sa buhay ko. Bagamat napakadaming pagsubok ang aking pinagdaanan simula noong ako'y nakakilala kay Jesus at tinanggap siya sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas, alam ko at ramdam ko sa buhay ko ang biyaya niya na kalakasan ay sapat upang mapagtagumpayan anumang pagsubok na darating. Tunay po na ang Diyos ay karapat-dapat ng ating pagsamba, papuri at pagmamahal dahil labis niya po tayong pinakaiibig. Sa atin pong mga kabataan, patuloy po tayong magtapat sa paglilingkod at pagbigay ng ating buhay sa Diyos. Magiging makabuluhan po ang buhay ng isang mananampalataya kung ito ay nagagamit sa Panginoon. Ang purpose po ng ating buhay ay upang magamit ito ng Diyos bilang instrumento upang magdala ng mga kaluluwa na wala pa sa Panginoon at maging blessing sa marami. Higit sa lahat, ang buhay na ito ay naging puno ng pagpupuri sa kabutihan ng Diyos.